isa sa na isa sa mga pinag-uusapan talaga ngayon ay yung napakamahal na diesel, napakamahal na gasolina, at isa sa mga diskusyon ng mga motorista ay lilipat ba silang electric vehicle o kaya mananatili sila dito sa mga sasakyan nila. Kasi yun talaga saan makakatipid, yun ang hinahanap natin mga Pilipino. So ang dala ko ngayon ay isang hybrid electric vehicle, at ang nakikita ko talaga sa ganitong sasakyan ay nakakapag-charge siya, self-charging, magpreno ka lang, magcha-charge yung batteries, tapos pag mahina na yung battery, yung engine niya talaga yung gagana. Pag kailangan namang i-charge yung battery, yung engine mismo ang nagcha-charge para sa kanya. So maganda, very practical, at hati na agad technically yung cost ng iyong fuel para dito. Sa diesel, pag kumonsumo ko ngayon, siguro mga 8 to 10 kilometers per liter ang usual consumption. So ganun ang presyuhan na magagastos mo as compared to electric vehicle. Pag nag full electric ka naman, ito na yung hindi ka na makakakita talaga ng gasolinahan, dahil i-charge mo na siya sa mga bahay nyo o kaya sa mga charging stations. Pero ang isa sa mga issue naman ng EV ay kulang pa rin. Talaga namang kulang pa rin yung mga infrastructure para sa charging station kumpara doon sa mga gasolinahan, di ba? At yun yung isa sa mga inaalala ng mga motorista, paano kung nag-alanganin sila. At the same time, pag pinag-uusapan natin yung nawawala nga ba totally yung pollution, of course nalilipat lang siya basically dun sa mga pag-generate ng kuryente para dun sa demand na nakikreate naman ng mga paggamit natin at pagkonsumo ng kuryente dahil sa charging. So iisipin nyo yun kung environment yung inyong nais tumbukin o isipin, hindi totally mawawala yung cost nito sa environment dahil nalilipat lamang siya somewhere dahil nga doon sa power generation na kailangan. At hopefully in the future, kung talagang electric vehicles yung hopefully in the future, kung talagang electric vehicles yung future ng ating mga sasakyan, ay maging sapat yung charging station, wala ka ng range anxiety. Pero sa ngayon, yung hybrid electric na gaya nitong Toyota Zenix ay sapat na dahil unang-una, kung kailangan mo gasolina, meron. Kung kailangan mo mag-electric, nag-shift siya to electric. Kaya very practical dalhin. Second line. Pero sa ngayon, masaya ako dito sa hybrid electric because 2-in-1 yung makina. May electric ka na, meron ka pang gasolina. So kampante ka din na makakabiyahe dun sa iyong pupuntahan.